nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan eh, tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas na ng ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan na pag may pagkakataoy pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan, kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Kaya po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo, alam niya. Alam ninyo, pantakal ng bigas namin ay di puno. Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpit-tagpingero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang kuring uling-uling, gamit lang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Yaming banyo ang aking inay na may kayamanan, isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tuyot asin ng 50 pesos sa maghapoy pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bakot o nagbubulat bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo. Kaya wag kang masyadong halata, bato-bato sa langit. Tang matama ay wag matali.